kamusta ka? Okay lang. Umiyak ka? Oo. Ikaw din. Oo. Umiyak ka. Ikaw ang maglilid ng prayer, di ba? Okay, sige. Aming ang banal, Lord, salamat po sa araw na to na isa po sa malaking araw namin po bilang magkasintahan. We claim victory, Lord, with this event, Lord naman. And Lord, kayo sa inyo po namin binabalik ang napakataas na pagpulit pagsamba sa pangalan ng Jesus. Amen. See you later. See you. Okay, bye-bye. Bye-bye. You look so wonderful in your dress. I love your hair like that. The way it falls on the side of your neck. Down your shoulders and back. Totoo pala, mahirap talaga simulan ng wedding vow. Marami kasi ako gusto sabihin, pero di ko alam saan ako magsisimula. And I started writing my vows 6 months ago, and marami na rin itong naging revisions tuwing may masaya o malungkot tayong pinagdadaanan. But despite all that, we are now here standing before the Lord and the people we love, exchanging vows. Should this be the last thing I see? Want you to know it's enough for me. Just know that you are as old as I'll ever be. Today, officially, legally, begins my life with you. So in love. Madami tayong pagsubok na hinarap na hindi natin in-expect. Pero naging matatag ka nung mga panahon ng pasuko na ako. You shared your strength to me nung mga panahon na yun. And you did your best. Naiiyak ka na. Kakasal ka na. Ayos yung pagsasabi mo dyan. Magkaroon na din kayo ng anak agad. Should this be the last thing I see? Want you to know it's enough for me. So that you are as old that I'll ever be. So in love. So in love. Not all the way is always good way. There's many times, maraming beses maranasan ng difficulties, sometimes unexpectedly problem ng harapin, and many things will happen. Kung kayo dalawa totoong mahalin, nang galing sa yung pag-ibig ng Jesus, na ito ay nagiging bottom and center of the life, kahit anuman problema, anuman mga mangyayari, forever we love one another. Sherla, Christian, gawin yung foundation ang Word of God. Ang sabi mo sa awit 119 verse 105, ang salita mo, ang siyang tanglaw na sa akin ay pumapatnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas niyo. Naalala ko, 9 years ago, nung una kitang kakilala. Wala tayong idea kung anong pangalan, edad, lugar, at itsura ng isa't isa. Nakakatawa pa nga na ikaw pa yung unang nag-add sa akin.
And I want you to know how lucky I am to be your own. Kasi nga, di ba sabi mo, ikaw ang pinakamagwapo at maraming nagkakabag sa'yo. Pero totoo, maswerte ako na ikaw ang pinili ni Lord sa akin. I admire your strength and your faith. And I know na bless niya ako sa pamamagitan. Hi, mahal. Thank you for everything. Pagpasensyahan mo ang simpleng gift ko sa'yo, sana magustuhan mo. Diyan natin i-keep yung lahat ng sweet memories together. I love you, Jordan. Baka box lang, baka box lang. Ay, bye-bye. I love them. Noong una, nag-aalangan ako if nasa tamang relasyon. Kaya I always pray to God na if hindi ka para sa akin, siya na yung gumawa ng way para hindi na. Siguro, nagsawa na si Lord sa mga pinakilala ko sa Kanya. Kaya binigay ka na sa akin. Believe in me when no one else did. Hindi man naging smooth ang 9 years at dumating na din tayo sa part na gusto natin bumitaw, pero I always pray to God na ma-overcome natin lahat ng challenges. Hindi ako naging perfect boyfriend, but this time around, I'll do better to become the best husband you deserve. And I promise to my best effort to become the best dad of our future kids. Well, I've seen you in jeans with no makeup on, and I've stood there and know it's your day for the ball. I'm blessed as a man to have seen you in one that I've never seen anything quite like you do. Mahal kita at nandito lang ako. Hanggang sumabay sa'yo at huwag mong nalimutan si Lord na nagbubuo ng bagong pamilya. Thank you sa ilang taon na pagmamahal na walang katumbas sa pagmamahal. Thank you mga kay Lord kasi ikaw yung namin na binigay sa akin. Salamat sa pag-guide, sa pagtutulog, at saka sa pagtutulala mo sa akin. Dahil sa salamat. Salamat. It's your day for the ball. I'm blessed as a man to have seen you in one that I've never seen anything quite like you do. Maging mabuti kang asawa. Bigayan kayo para magkaya hindi pagsasama. Tissue. Sometimes words just ain't enough for this love that's more than love. Araw-araw kong pipiliin, lalo na sa mahirap na sitwasyon, at kung sakaling dumating ang mga pagsubok, babalikan natin ang araw na ito kung saan merong ikaw at ako habang ang Diyos ang sentro. Tayo ang dating. Madami ang dumating, pero ikaw ay Just know that I will be by your side sa lahat ng problema at pagsubok. Handa akong makinig sa lahat ng maliliit na bagay. Kasama mo ako sa lahat-lahat.
And for the last time, I want to remind you to breathe and enjoy every moment of today. And I love you so much more than words can speak. I love you. Napasana all ba kayo? Sa lahat po ng sana all ay meron pong Lord na pinasasalamatan. At ngayon po bago po tayo magpakinig ng salita ng Diyos, gusto po natin pakinggan po muna ang nagilisang pinakamagandang asawa ni Kuya Jordan. Let's welcome po at palakpakan ng Panginoon si Trisha Aldana Aula. Palakpakan natin. Malakas na palakpakan. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ate Trisha at nandito po ako para i-share kung gaano kabuti ang Diyos at kung paano po siya gumalaw sa buhay ko at sa amin po ni Kuya Jordan. Sa mga hindi po nakikilala sa akin, galing po ako sa family of 5, pangalawa po ako sa 3 magkakapatid at puro din po kami mga babae. Ayan. Hindi po ako lumaki sa maraming buhay, pero di ko rin naman po masabi na lumaki ako sa hirap. Ang mother ko po ay 18 lamang po nung nakapangasawa. Ang father ko naman po ay 29 siya noon. At siya na rin po ang nagtrabaho para sa akin. Hindi po naging madali ang buhay namin, pero naibibigay naman po nila yung mga kailangan namin at napag-aral naman po kaming 3. Kami po ng ate ko ay nagtatrabaho na po ngayon, habang ang bunso naman po namin ay nasa first year college pa. Kasi 9 years po yung pagitan namin dalawa sa age. Lumaki po kaming magkakapatid ng may takot at pagmamahal sa Diyos, pero hindi ko po nulubusan naiintindihan lahat. Linggo-linggo din po kaming pamilya na nagsisimba sa Katoliko. Nakaka-relate naman din po minsan sa mga turo, pero walang tunay na pagkakakilala at malalim na pagkakakilala sa Diyos. Dumating po yung napakalaking pagsubok sa aming pamilya nung nagsara po ang kumpanya na pinagtatrabahuhan ng tatay ko noon. Nabigyan naman po sila ng separation pay para makapagsimula muli, kaya nakapagpatayo po sila ng maliit na tindahan at bumili po ng tricycle. Ang tatay ko po ay nag-tricycle driver, habang tindera naman po ang nanay. Nung una okay naman po, pero dumagdag yung pagsubok nung sabay na kami magka-college nung ate ko. Sabi ko po noon sa nanay ko, gusto ko po maging doktor, at dahil medyo marunong naman po ako, ay nangarap din po siya para sa akin. Pinag-aral niya po ako ng pre-med course sa Lasal, at napakalaki po ng tuition, kaya nag-apply po ako ng scholarship para kahit papano ay makabawas. Pero kahit ma-scholar po ako, ay 3/4 pa rin ng tuition fee ang binabayaran namin. Sinubukan pa rin po namin dahil gusto po ng parents ko na makapag-aral kami sa magandang paaralan. At doon po nag-start na magkaroon ng mga utang yung mga magulang ko. Lumala po yung problema namin doon dahil hindi rin po naging matalino ang mga desisyon na ginawa po namin. Nakikita ko po kung gaano sila kahirap na hirap dahil halos lahat ng tao sa aming pamilya ay nahiraman na nila ng pera para ibayad lang din sa mga nautangan. Halos mabaliw na po sila sa paghahanap ng pera at naapektuhan din po ako at ginusto ko na rin pong tumigil o lumipat ng school. Pero pinilit pa rin po ako na mapagtapos ng mga magulang ko doon. Pero kahit na ganun, hindi pa rin natapos ang problema nung makagraduate ako. Dahil umiikot lang po yung mga bayarin, umuutang pa lang din po para ibayad sa iba, ganun yung naging sitwasyon namin.
Kaya po naisip namin na ang tanging solusyon ay makapag-work po ako sa abroad bilang RadTech. Yun po kasi ang tinapos ko. Kung hindi niyo po alam, yung RadTech po, yung mga nag-x-ray, CT scan, or ultrasound sa mga hospital. Sa Singapore po kasi ang starting salary ay nasa 100,000 at sa UK naman po ay 150,000. Kaya ayun na lang po ang nakikita kong solusyon at yun po ang plano ko para sa sarili ko. Pero iba po talaga kapag si Lord na ang kumilos sa buhay mo. Nung nasa third year college po ako, doon ko po nakilala si Kuya Jerlan. Nag-meet po kami sa isang online dating site at di ko po in-expect na doon ko pala mamimit yung taong itinakda ni Lord para sa akin. Ginamit po ng Diyos si Jerlan sa buhay ko para makilala ko siya. Noong una po ay isa din ako dun sa mga taong humahadlang sa kanya sa pagsiserve. Kasi po pag Sunday, nandito siya maghapon sa church, umaga tsaka hapon service kasi siya tumutugtog noon. Sabado naman po ay nasa klase ako, kaya pakiramdam ko po noon ay wala po kaming oras para sa isa't isa. Ako po ay taga-Dasma, medyo malayo-layo po yun, at siya ay nandito sa Tondo. Madalas po kaming magbangayan dahil hindi ko pa po noon naiintindihan yung sacrifice para kay Lord. Naalala ko po noon, naging gentle po sa akin si Jerlan sa mga oras na iyon. At hindi niya po ako pinilit na dalhin sa church. Nakita ko po sa kanya yung katangian ng isang Christian na ginusto ko rin po para sa sarili ko. Naranasan ko po yung sinabi ng salita ng Diyos sa Mateo 5:16. Ang sabi po doon, gayon din naman, dapat inyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Nakita ko po yun kay Jerlan at doon po ako nagsimulang sumama sa church. Noong una po ako nakita ni Ma'am Sharon, binigyan niya po ako ng book na Purpose Driven Life. Napakalaking tulong po ng book na yun sa akin. At nung mga time na yun po, may pinagdaraanan din pong mabigat ang aming pamilya. Nakakuha po ako ng lakas at pahinga mula sa salita ng Diyos. Nag-start na rin po akong umattend dito sa church at sa iba't ibang church din po. At nag-aral po ako ng salita ng Diyos at unti-unti nakilala ko po si Lord. Nagkaroon po ako ng relasyon sa Diyos at yung plano ko po na mag-work abroad, hindi na po kinailangan. Si Lord na po yung gumawa ng paraan para ma-resolve po yung problema namin. Binigyan po ako ng Diyos ng kasagutan kung paano malulutas yung problema namin sa utang at yun po ang ginawa namin. At hindi lang po yun ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Binigyan niya rin po ako ng magandang trabaho, pati na rin po ang kapatid ko. Yung dating maliit namin na tindahan, medyo lumago na po siya at yung tatay ko po ay hindi na kinailangan magbiyahe ng tricycle. At higit sa lahat, hindi na po ako kinailangan mag-abroad para lang malutas yung problema namin. Ang kalooban po pala ni Lord ay mag-serve ako sa Kanya through the children's ministry. Puno po ng pasasalamat sa Diyos ang puso ko dahil naging napakabuti niya po sa akin. Ngayon po, nagsiserve po ako sa gawain ng Diyos sa Sunday School at napakalaking pagpapala at honor po nito para sa akin. I know God has a plan for my life at ang buhay ko po ay para sa Kanya. Yun lamang po, sa Diyos po ang lahat ng papuri at katakilan. Salamat po. Hello. Nice. And so ako nga po sa mga hindi po nakakilala, ako pala si Kuya Jordan, bunsong anak ni Nanay Gina. So ako po ay nagtatrabaho sa Watsons as manager. So ayun po. So dating pasaway din po. Dating adik sa computer, pero ngayon adik pa rin. So,
dating babaero. Ayun yung ano nila sa akin. Pero, ayun, nag-stick naman ako sa isa, so inabot naman ako ng 9 years. Sana. Ayun, okay, sige. Ayun, last October 17, 2023, ako ay nag-propose kay Trisha May. So, 8 years na kami na. So, hindi madaling magpakasal. Kasi dapat handa ka physically, emotionally, financially, and spiritually. Bakit? Physically, kasi nakakapagod maghanap ng mga supplier, pupunta sa ganitong mga wedding fair. So, dapat ready ka rin sa part na talagang hirap mag-process ng mga bagay. Emotionally, kasi iiwanan mo yung magulang mo, iwanan mo, lalayo mo na yung mga dati mong kaibigan, so mapapalayo, iba na yung priorities mo. Yung mga nagagawa mong bagay, yung mga nakasanayan mo, hindi na siya magiging ganun ka. Hindi mo na siya magagawa. Financially, syempre, mahal magpakasal, at saka napakalaki ng gastusin. So, pagka lalaki ka, expect mo pag nagpakasal ka, ang matitira na lang sa sahod mo is pamasahe. Ayun yung sabi ng iba, pero malay mo sa sunod, ma-experience ka na rin siya. So spiritually, kung hindi ka spiritually mature, konting pagsubok lang, bibitaw na kayo. Dapat si Lord yung center ng relationship niya. Ayun nga, siguro nung time, nung dati, kung padalos-dalos ako sa mga decision ko, so syempre, alam naman natin na kapag napasok sa isang relasyon, minsan nagiging mag-usok tayo. So baka mamaya, pumasok ako sa maling relasyon, then siguro wala ako sa harapan ninyo na nagte-testimony na kung gaano magkagaling si Lord. Siguro baka maling desisyon, ang ending, hiwalay kami, or baka mamaya nakita nyo na ako sa rabbit hole ko. So yun. Ayan, so hindi naging madali yung preparation namin sa wedding. Madaming mga bagay na hindi na pagkakasunduan. May mga gusto siya na parang gusto ko na hindi naman ako, meron siyang mga gusto na gano'n. Ayun, so 4 days ng wedding namin, last week ba? Sa last week, so hindi siya naging madali. Kasi 4 days na, kumbaga Sunday, namin nalaman na yung pastor na mag-officiate sa wedding namin is hindi available sa wedding day namin. So yung nag-recommend sa amin, hindi siya available, so we need to find another pastor. So parang, 4 days na lang, malapit na yung wedding, ano na mangyayari, sino yung hanapin? Kasi syempre, nandun na yung mga documents namin, tapos parang last minute, kailangan magpalit. So pati yun, parang biglang, para sa amin ba talaga kasal na to? Tapos madami pa kami bibili, kulang pa, tapos sumabay din yung Monday na rally ng INC, yung Rally for Peace. Talagang sobrang nagpanik kami ng malala. Then natakot, then kinestyon ko, will ba talaga ni Lord yung wedding namin? So, ni Lord yung wedding namin, kasi madami pang kulang. In that moment, God reminded us na, teka, masyado na kayong nag-focus sa wedding nyo. Parang masyado na kayong nag-seek ng wisdom sa sarili nyo. So, sabi ni Lord na, stop muna, kalma lang. So, niremind kami ni Lord na, oo nga, masyado kami nag-focus. So, parang tinignan namin yung mga problemang dumarating. So, we stopped. Nag-stop lang kami, then we decided to go to prayer mountain to pray for our wedding. So, we set aside muna yung mga schedule that day to surrender na kay Lord. Ayun, so sobrang dami kasi imagine nyo Tuesday, tapos Wednesday, tapos Thursday na yung wedding namin. Kulang pa kami ng mga wedding essentials, kulang pa yung veil, wala pa yung mga wedding ones na ginaganon, mga accessories, mga in-order namin sa Shopee, hindi pa dumarating. So, kung isipin nyo, so parang, kumbaga parang hindi siya practical na dapat, di ba, pagka malapit yung wedding mo, dapat chill na siya. So, hindi siya ganun nangyari. So,
Tapos nung Tuesday, pumunta kami sa prayer mountain. Then pray, surrender kay Lord. Then, ang sabi ni Lord sa amin is, dito sa Psalms 56, 3-4. When I am afraid, I put my trust to you. In God, whose word I praise. In God, I trust, I shall not be afraid. So kahit na, alam yun, di ba Tuesday na pumunta prayer mountain. Kung kami, isipin namin na ang dami pa namin kasi kasunod, baka naintindihan naman ni Lord na, Lord, baka pwede naman amin na muna itong oras na ito kasi marami makakakulang. Pero, alam yun, si Lord, kahit gano'n ka-imposible yung mga bagay, pero kapag inuna natin siya, gagawin niya posible. So, ayun na nga po, natapos kami ng pray, then, ayun, umuwi kami ng madaling araw. Then, on the next day, ayun, Wednesday, kulang pa rin. So, sobrang kulang pa rin yung mga preparation namin. Alam mo yung tipong, yung gusto mo nang ihiwalay yung katawan mo para lahat ng mga kailangan mo is mabili. Ikaw, punta ka dyan, punta ka dyan. Kumbaga parang, siyempre, alam naman natin yung mga kaibigan natin, yung mga sariling trabaho, yung pamilya natin, yung mga ibang ginagawa. So parang ikaw, parang alam mo yung pagod na kahit sabihin mo na na parang gusto mo lahat ma-achieve yung mga kailangan mo, nasa bucket list, nasa list mo. Pero yung isa ka lang kumbaga parang hindi mo kaya. So, nandun yung pagod, yung parang Lord, kaya mo ba? Mula 9 hanggang parang 7 ng gabi, naglalakad ako, papunta ng Victoria, ganyan. So parang, tapos kinabukasan na yung wedding nyo. So talagang mahirap. So parang, trust lang kay Lord din. Sabi ko, kung ako lang yung masunod, yung kamay ko, papuntahin ko sa 168, yung ikaw punta ka sa Tabora, ikaw sa SM Manila. Di ba kung pwede lang ganun So hindi siya ganun kadali. Tapos, ayun. Then, dumating yung day ng kasal namin. May mga kulang pa rin. So, hindi siya 100% perfect. May nangis kami. Pero, yung paggalaw ni Lord, kumbaga i-trust mo sa Kanya Nandun kumbaga parang, hindi ka na pwedeng, nung day ng kasal mo na, punta ako sa ganito, hindi na kasi, all set na yun. May schedule sa pictorial, may schedule sa ganito. So hindi mo siya pwedeng alisin. Then, kaya kung nakita niyo yung wedding namin, di ba, bago mag-start yung ceremony, nag-pray kami sa umpisa, di ba? Nakita niyo nag-pray kami. Kasi hindi namin kaya kung kami ng dalawa. So, mahirap siya. So, kung sa knowledge lang natin or sa hindi namin kaya. Kaya, pinag-pray namin talaga kay Lord. Pero alam niyo yung paggalaw ni Lord, hindi niya hinayaan na ma-distract kami ng wedding. Hindi niya hinayaan na isipin namin yung mga kulang. Kasi may mga ginamit siyang tao. Nandun yung coordinator, nandun yung mga kaibigan namin, nandun yung pamilya namin. So God used them para hindi kami mag-worry. Kaya very thankful kami na ginamit si Pastor Sharon, ginamit si Pastor Joseph, ginamit yung mga kaibigan namin. Kasi kung kami lang, hindi kami nag-sing ng pati yung mga prayer sa Donmash, prayer ng mga wala kasi hindi siya ganun kadali. Kaya thankful ako sa lahat ng Pastor Joseph na nagsising kami ng guidance sa kanila, Ma'am Sharon. Tumutulong sila sa amin, binigyan kami ng guidance kung paano nangyari yun. Then, everything was smooth. So, mula umpisa hanggang dulo, as in talagang nag-enjoy lang kami. Hindi namin inisip yung mga problema. Kasi kung yung iba yun, parang kung wala siguro tayong Diyos, siguro isipin natin na, hindi, mag-worry na lang. Siguro, mararamdaman, parang hindi mo ma-enjoy yung moment Kumbaga, ma-stress ka lang. Kaya, very thankful ako kay Lord talaga na yung araw na yun, hindi niya pinaramdam sa amin na mag-isa kami. Pagkas nakita namin na, siya nga, di ba sabi ko nga doon, merong ikawan ako at si Lord himself. So dapat, kung kayo man in future na magkaroon na kayo ng relasyon or kasawa kayo, dapat we always put God in our relationship.
So, ayun lamang po. Sa Diyos po ang lahat ng papulit ng salita. Maraming salamat po, Kuya Jordan. Ayan. And of course, yun po, gusto ko lang po ding bigyan po ng